naatay another example sa engulfing strategy. Ug kani siya, nani siya a little bit lahi nga pamaagi kung saon paggamit ana nga strategy. So ako itudlo sa inyo karon kung unsaon. Kani siya nata sa Australian dollar, Canadian dollar nga currency pair. So nata sa 1 hour time frame karon, and ang price karon is naa siya sa support. And nag-create na po siya og engulfing. Very clear ang engulfing. Ang atong first nga buhaton, as usual, mag-sizing ta. So mag-sizing ta, tapos ang kaning sa AUD CAD 25 to 40 pips na siya ang range. So ang 40 diri. Kung ang kaning candlestick somewhere diri na siya, so kani siya out of range na. So di na nato kuhaon ang trade. Pero kani siya within range pa. So kung 40 daw, 40 pips, diri banda to stop loss. So para dili kay dako ang atong pildi kung balik ta ang market, buta na to diri lang sa 30 pips away. So ana lang magamit og sizing, dapat within range ang ato ang stop loss. Kung wala na nasa range, ayaw nagkuha ang trade. Kay basig madak-an unya og pildi kung mobaliktad ang market. So 30 pips. Ang atong buhaton karon, ato ta karon sa tuang MT5, tapos ato ta sa trade, tapos ato ta sa upper right corner kanang may plus sign, tapos ato ta dira sa currency nga kung say makita ninyo diya sa pinaka top portion, and pangitaan lang dira ang AUD CAD. Kung for example, naamoy $10,000 nga balance, instead na mag-open mo 2 open position, pareha tong previous nga typical nga paggamit sa engulfing strategy, this time around, bali isa lang ka open position ato ang i-open. So katong sa isa is naa siya 1 lot i-divide og kaduha, so naa siya 0.5 duha ka buok. So diri 1 lot ato ibutang kung naamoy $10,000 nga kapital. So mag-open mo position dira, buy position. Sure lang, make it sure na ang lot size is 1 lot. So karon pag naka-open na mo buy position dira, ato mo diri karon sa inyong trading view. Tapos buhatan na to ni og long position. So for example, diri mo banda nga price naka-open, ibutang lang ninyo na dira, tapos 30 pips ang ato ang stop loss. So somewhere in here. Tapos ang atong take profit niya ni, kay since isa lang ka position atong i-open, ang atong gamiton nga take profit niya ni kanang data sa TP2. Para sa AUD CAD, ang TP2 niya ni is 120 pips. So bandang diri na dara 120 pips. Tapos palapdan na nato ni gamay. Tapos adto ta karon sa ato ang MT5. Adto ta sa ato ang running trade dira kanang AUD CAD. Itap lang nato ng AUD CAD, tapos modify position. So butangan nato siya stop loss. Ang stop loss niya is kani 0.85505. Tapos ang ato ang take profit niya na kaning 0.87006. Tapos modify position lang. So okay na natay na set up na nato ang ato ang trade. Ang paggamit niya ni, ang kalahian niya ni sa katong previous nga engulfing nga paggamit, naatay 120 pips ni ani nga target. Ang 120 pips i-divide nato into 4. So gamitan nato niya ning date and price range gikan diri sa sinugdanan kung asa ta nag-open. So i-divide nato tong 120 into 4, so 30. Bandang dira. Ang first nimo nga level is kani. Butangan nato siya burag by level. So another na pod. Kanina po diri. Murag every 30 pips nga increment magbutang ta og level. Okay. So karon nata sa replay. So ako ni siyang i-play.
Okay. So naabot na niya ning first level na to. Pag maabot niya ning first level na to, automatic ang kanang stop loss na to atong i-modify na. Ang atong ibutang dira nga value kaning kung asa ta nag-open karon sa atong posisyon. So mahulog siya og break even. Mao ni siya diri ang posisyon na to, break even. So since na-hit nin diri, ang imuhang stop loss karon ibalhin nimo diri sa break even. So kani siya ang ginatawag og free nga trade. Free nga trade na ni siya. Wa ni mawala nimo diri. Maskin pag-asa mo adtong market, wala ni mawala nimo. Kay kung mubaliktad siya, break even kay. Tapos padagano na pud nato ni siya. So nahit na pud niya ning kaninga level. Ang kanina pud ato ang stop loss nga gibutang sa break even, ato na pud ibalhin diri. So kanina pud nga value atong ibutang kaning 0.86105. Tapos play na pud nato. So nahit na pud niya ning diri. Ato na pud ibalhin atong stop loss. Kanina pud atong i-modify, kanina pud nga value ato ibutang dira sa atong stop loss. Kaning 0.86412. Hantod nga maigo gid niya ang ato ang take profit. So okay, nahigo na gid niya. So bali every level, pag maigo niya tong next level, automatic ang katong previous nga level dito ato ang stop loss ibutang. Bali mura siya og trailing stop method, pero gi-divide into 4 ang kani atong take profit. So ato ang TP, fix na natong TP dira katong value sa TP2. Tapos mausap-usap niya ani ang kanilang modify position nato. So sa first level, second level ug third level, hantod nga mahit niya tong TP. So mao lang ang kalahian ni ani, just in case og di mo ganahan ni atong isa ka pamaagi katong duha ka open position, and kani manggod nga pamaagi manginahanglan ni siya og kanang wala mo'y trabaho. Mao ra pud ang nakaapan. Pero kung nara mo sa balay, why problema? Kay makita ninyo ang price nga mahit na dira, so makamove dayon mo sa inyong stop loss, why problema? Pero kadtong sa mga nanarbaho, so murag dili ni siya applicable. Mas applicable tong isa. So anion lang ni siya ang paggamit sa ani nga strategy. Kung naamoy mga questions, pwede mo mag-message sa kuha. And kung inyong question medyo daghan, pwede mo mag-message sa kuha nga mag-set ta og Zoom meeting para maansira nato tanan ang inyong question. So feel free lang nga mag-message sa kuha anytime.